Aming bayan kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan sa ibayong dagat na nagbabanat ng buto di lamang sa kanilang pamilya, maging sa ating bayan para manatiling masigla ang ating ekonomiya. Siyempre, yung kanilang ipinapadalang remittances, dolyar po yan. Pagka pinag-usapan ng dolyar, yan ay may tuturing na sandigan ng ating ekonomiya. Sa ngalan ni Deo Macalma, pansamantala muna nga halili ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Maya-maya nandito na si Miss Elaine, Sister L Apit. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-28 po tayo sa buwan ng Pebrero. Simbang Baklaran, doon po sa mga deboto ng Simbang Baklaran. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay babiyahe ngayong araw patungo sa Australia. At naroon ang ating kasamang si Let Narciso para sundan ang magiging departure speech ng presidente bago siya tumulak patungo sa Australia. Nandiyan ba? Andiyan na si Maring Let Narciso? Wala pa. Habang inaantabayan na natin ang talumpati ng presidente bago siya bumiyahe patungong Australia, dito muna tayo sa malalaking balita. Bigas! Speaking of bigas, Sus Mario Josep, panibagong iskandalo na naman ang yumayanig sa Department of Agriculture at maging sa National Food Authority. Siyempre, pag pinag-usapan ng bigas, ang mandato niyan ang Department of Agriculture at ang National Food Authority o NFA. Yung ibang mga kababayan natin, baka nagtataka kayo kung kayo ay nakabili ng NFA rice na sobrang baba ang halaga. Originally talagang mababa ang presyo ng NFA rice, pero dahil sa kahina-hinalang sitwasyon ay meron daw pong mabibili na sobrang bagsak na presyo ng NFA rice. Yan po ay pinapasilip na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kahit po ang palay, merong iniimbestigahan ang Department of Agriculture na ilang opisyal ng NFA ang nagpapabenta ng palay sa halagang 23 pesos per kilo lamang. Sus Mario Josep naman, ano ba nangyari dyan sa Department of Agriculture? Merong kumakalat na impormasyon na ang milled rice ibinebenta mula sa NFA warehouse sa halagang 25 pesos kilo lang. Sobrang baba naman ito. Ito ay sa dahilan na yung pong ibinebentang bigas na yan na sobrang bagsak ang halaga hindi raw dumaan sa tinatawag na bidding. Ay nako, papaano tayo niyan? Papaano yung mga magsasaka natin? At papaano yung mga kababayan natin na umaasa na kung bababa man ang halaga ng bigas, walang makukompromisong interes o sektor. Baka nakakalimutan nyo, merong noong panahon ng kampanya, di ba? Naging controversial yung pangako ni Pangulong
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na papangkain o sisikapin ng kanyang administrasyon na maibaba ang halaga ng bigas sa 20 pesos per kilo. Eto na, meron tayong follow-up report tungkol sa pinag-uusapan natin na rice scam. Val Gonzales, ibalita mo yan. Val, ano ang development sa NFA rice scam? Val, oy! Ano ba yan? Naputol si Val Gonzales. Tulad nga ng binabanggit ko kanina, tumatak sa isip ng ating mga kababayan yung pangako ng presidente na bababa ang halaga or sisikapin ng kanyang administrasyon na maibaba ang halaga ng bigas sa 20 pesos bawat kilo. Hindi kaya ito na yon? Wag naman sana. Ang gusto natin, maganda yung mission ng presidente na maibaba ang halaga ng bigas para maabot ng kahit na yung tinatawag na poorest of the poor. Pero kung ganito naman, ay mababa nga, ay nababahira naman ang katiwalian, abay wag na. Sapagkat malinaw na mayroon nagsasamantala kung totoo yung akusasyon na yan. Val Gonzales, andito na si Val Gonzales, follow-up sa NFA rice scam. Val, ano ang development? Val Gonzales. Romel. Go ahead. Ayan, go ahead. Ang National Food Authority media office na raw ang bahalang magbigay ng pahayag sa report na lumalabas na hindi otorisadong pagbibenta ng bigas ng NFA sa silang mga traders. Ito, Romel, ang inihayag nitong si Dennis Paronia, Dennis Paronia, ang assistant branch manager ng NFA NCR East Office dito sa bahagi ng Antipolo City. Kanina, nung matapos tayo mag-report sa Romel, ay sa sports program ni na Jerry at Anthony, tinawag tayo, lumabas sa kanyang opisina ang assistant branch manager na si Ginoong Dennis Paronia dahil yung kanilang East District Branch Office Manager na si Ginang Cynthia Buenafe ay pang ipinatawag na sa isang kulong nagpunta ng Central Office ng National Food Authority pero hindi naman na pinanggit kung ito'y may kinalaman doon sa utos na rin itong si Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel na investigasyon doon sa nabanggit na aligasyon na panuging pagbibenta ng bigas ng NFA sa ilang mga traders dahil ang abisong inilabas ng opisina itong si Agriculture Secretary Laurel tinayagan daw, iniimbestigan yung pagpayag daw ng ilang mga opisyal ng NFA na pagbibenta ng field rice na naka-impact sa ilang bodega ng ahensya. Sabi nitong si Secretary Laurel, hindi papayagan ito ng ahensya at kanyang pinapanggit na maharap sa mabigat na parusa ang sinumang opisyal o empleyado ng ahensya na mapatutunayang sangkot dito sa anomalya nga ito. Bal. At sa Romel. Bal, saan ba lugar, batay sa mga initial na informasyon, saan ba lugar nakakabili ng sobrang baba na halaga ng bigas na mula sa NFA? Kung saan ka NFA warehouse, yung binabanggit ito sa report mismo na nanggaling sa isang dokumentong hawak ng teacher sa Romel, ilan doon sa mga rice trader sinasabing nakakuha ditong murang bigas na di mo na galing sa mismong mga warehouse ng NFA ay itong G4 Rice Mill Corporation. G4 Rice Mill Corporation at mayroon pang iba. Tinitingnan ko nga itong dokumento, Romel,
At Saan yun? itong- G4? Ano yun? G4? Yung nakabili? Na sobrang baba? Itong G4 G4 Rice Mill Trader. Ito yung isa dun sa na-mention dito sa report. Mm. At maging itong NBK San Pedro Rice Mill. Mm. So, itong mga ito ay sa pagkakalam ko So dito ganito sa ang NBK, sistema. NBK. Gawin natin simple, Val. Nabibili ng mga trader ang murang bigas, sobrang baba ng bigas sa NFA office. Tama ba? Correct, oo. At tapos, 25 yan ay ibinebenta naman sa ordinaryong halaga. Ganun ang lumalabas. Pero hindi kabilang dito sa dokumentong hawak natin yung ganyang report. Pero common na yun, Romel. Kung iriribag yun dahil kapag ka NFA, hindi naman na ako pwedeng, wala naman nang nagbebenta ng NFA rice sa mga pamilihan, Romel. Ito'y ang impact na bigas ng NFA ay intervention na lamang ng gobyerno, intervention ng Department of Agriculture doon sa mga local government units na mga nangangailangan sa tuwing panahon na mayroong kalamidad o nangangailangan ng pagtulong sa ating mga kababayan. Siyempre, Val, pag nabili nila ng mababang halaga yan, imposible naman ibenta pa nila ng mas mababa pa doon. Di ba? Common sense, hindi ba? Alam nga naman ikaw, negosyante, bibili ka ng bagsak na presyo, tapos ibebenta mo, mas mababa din. Hindi naman gano'n, hindi ba? Isa lang yung kahulugan niyan. Kung nabili nila ng 25 pesos, tapos kung 25 pesos ang bili nila doon sa mga NFA warehouse, ay iriribag nila yan. Ibebenta nila. Hindi, sabihin mo na, ibebenta nila yan na mas mataas. Iriribag, ibebenta ng mas mataas. In short, lalabas dyan, tubong lugaw. Hindi lang ganon. Diba? Doble-doble. Doble-doble yung sa napakaganda na ngayon ng NFA rice. Bal. Nawala si Val Gonzales. So, yun po ang kwento, ano? Nakakabili ng sobrang baba ng halaga ng NFA rice sa mga trader. Ngayon, pagka ito ay binenta na sa merkado, alam nyo na ang suma total. Hindi ba? Nakakalungkot naman, ano? Namomroblema tayo sa supply at maging sa halaga ng bigas. Tapos meron pa tayo nababalitaan na mga ganitong kaso ng kahinahinalang transaksyon dyan sa National Food Authority. Alas 8:18 ng umaga. Okay na si Val Gonzales? Sige, Val. Wala na kasi yung mga panahon, Romel, na yung bigas ng NFA, yung inaamag at mayroong amoy, iba yung kulay. Wala nang kumbaga, ganun. mataas na ang kalidad. Correct, kung ano yung mabibili mong commercial rice, halos gano'n na din. Yun na rin. Yun na rin yung kumbaga, pwede nang sumabay sa mga primera klaseng bigas. Correct, yun na rin yung NFA rice ngayon, yun na rin yung mapipili mo. Wala nang halos pinagkaiba dun sa mga napipiling commercial rice sa iba't ibang mga merkado, iba't ibang mga pamilihan sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kaya kapag inalis na sa sako ng NFA, yung 25 pesos, pwede mo nang ibenta ng 50 pesos. Doble ang halaga. Correct, ang pinakamurang bigas na nakita ko nung kahapon, Ray, ay Romel, ay 47 pesos. Meron na ngayong mas mababa sa 50 pesos dahil nag-aanihan na nga, kaya medyo bumaba na ng nasa 3 piso o higit pa yung presyo ng bigas sa merkado na mapipili ngayon kung ikaw ay pupunta sa mga palengke. Yung dati umaabot pa ng 55. Pero dito sa Quezon City meron nang mabibili na 47, 48 at 49 pesos na presyo
ng kada kilo ng commercial rice. Sa madalit salita, Val, dahil nga sa maganda na ang kalidad ng NFA rice, hindi mo na halos ma-distinguish kung ano ang NFA rice doon sa mga primera klase. Oo, at yan yung sinasamantala. Ayun. Nitong nasa likod nitong ganitong klase ng anomalya na pagbili ng mura sa tanggapan ng gobyerno, Tapos ay ibebenta ipapasa sa na mas mamamayang mataas. Pilipino. Ayun. Grabe mataas naman na ano. presyo. O yan ngayon yung iimbestigahan dahil bumuo na ng Special Panel of Investigators ang tanggapan ng Department of Agriculture para imbestigahan itong anomalyang ito na pagbibenta ng NFA di umano ng paluging presyo ng bigas na nakaimbak sa kanilang iba't ibang mga warehouses. Meron na bang, Para sa kaalaman, Val, meron na bang natukoy o lumulutang na pangalan na maaring may kinalaman dito sa katiwalian na ito sa NFA? Meron na bang ipapatawag? sa ngayon ay wala pang ganyang impormasyon pero kahapon ipinag-utos sa Romel si Secretary Laurel yung investigasyon tungkol dito. Okay. Sige, harit maniwari, magkaroon agad ng resulta yung gagawing investigasyon na yan. Sapagkat hindi biro po yung ating pinag-uusapan. Bigas po ito, direkta po ito sa sikmura ni Juan de la Cruz. Maraming salamat, Val Gonzales. Meron tayong alas 8, ang oras natin alas 8:21 ng umaga. Oo nga naman, biruin mo bibilin mo ng mababa sa sobrang baba ng halaga ng NFA rice, yung mga trader, tapos ipapasa mo yan sa mga consumer. Syempre, paglabas niyan ng bodega, ay yung iba ang ginagawa, nire-repack o yung supposed to be na bigas na NFA rice ay nire-repack at nilalagay sa sako na pang-commercial. Siyempre, pag ibinagsak na yan sa merkado, ang halaga niyan, commercial rice na. Mas mataas. Actually, matagal ng modus yan Yung repacking na yan. Ewan ko lang bakit hanggang sa ngayon hindi masawata-sawata. Samantala, meron tayong alas 8:23 ng umaga. Babalik po tayo sa iba pang balitaan at talakayan. Pakinggan muna natin ang patalastas na ito. Balik tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan po ni Mayor Deo Macalma. Pansamantala nyo muna makakapiling sa impapawid. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ngayon pong araw ng Miyerkules, 28 po tayo sa buwan ng Pebrero. Bueno, nasa linya ang alkalde ng bayan ng Pola Oriental, Mindoro. Sapagkat, ang bilis talaga ng panahon, Alam niyo po ba na ngayong araw ang unang anibersaryo ng nangyaring trahedya dyan sa karagatan ng Oriental Mindoro. Yung pong MT Empress Princess, kung inyo natatandaan, yan po ay lumubog sa karagatan ng Oriental Mindoro. Yung MT Princess Empress na yan. At nagresulta sa malawakang epekto sa kalikasan sapagkat nagkaroon po ng tinatawag na pagtagas ng langis o yung oil spill. Makibalita tayo kay Mayor Jennifer Cruz kung ano na ang nangyari after 1 year nung maganap ang trahedya, ang oil spill sa kanilang lugar dyan sa bayan ng Pola Oriental, Mindoro. Good morning, Mayor Jennifer Cruz. Good morning po. Good morning sa lahat pong nakikinig. Magandang umaga po. Isang taon makalipas ang oil spill. Ano na po ang naging sitwasyon ng inyong lugar? Nakabawi na ba? Naka-recover na ba mula sa naturang trahedya? Ngayon po, kung
pagbabasihan yung before Mm. na kinikita ng ating mga fisher folks, hindi pa po, more or less mga 50%. Mhm. Pero sa paglilinis po ng ating karagatan, mga 70% po. So, ito po yung may mga bakas pa po kasi ng oil spill sa ating mga mangrove areas. Mhm. Kaya po, yung ating mga isda ay hindi makapangitlog po ng maayos doon. Mhm. So, pero itinaas na po namin kahapon ang state of calamity para po naman tuluyan na makalayag. Itinaas Ang ating mga- or inilift? Inilit na po natin, Ayun. Amy. Mm. Po natin. Inilit na po natin, tinagal na po natin ang state of calamity Mhm. para at least diretso at tuluyan na po makapangisda ang ating mga fisher folks. Ang binabanggit nyo, 70% malinis na. Ibig sabihin Apo. hindi pa ganap na nakaka-recover ang inyong lugar mula sa pinsala. Hindi pa po. Mhm. Hindi pa po. Mhm. Makikita pa po talaga yung mga nakalagay pa po sa bato, yung mga oil spill. Pero wala na po makikita na Mhm. mga oil sa aming dalampasigan. Kumbaga meron pa Yung mga bahid. Tar balls. Opo, may mga bahid po. Mhm. Pero wala na pong tar balls na dumadating sa dalampasigan natin. Hindi nyo ba hiniling sa Philippine Coast Guard at iba pang kaukulang ahensya na ituloy ang paglilinis sa karagatan? Na sa ganoon maabot natin yung 100% na talagang wala ng oil spill. Opo, pero meron po tayong massive clean up kasama ng ating mga bantay dagat Mm. at ang ating pong mga department heads. Nagbigay po yung mga empleyado natin, yung ating mga barangay officials, para naman po nakakaya na rin po sa Coast Guard kasi sobrang pagod na rin po nila sa Pola. Mm. Kasi nung kasagsagan po ng oil spill, sila po talaga yung unang-una na pumunta doon para malinisin ang dalampasigan. Mhm. Kaya kami na po, this time, kami naman po ang naglilinis. Kasama po yung bantay dagat, Mhm. yun atin pong mga barangay officials. Okay, magandang balita po yan sapagkat tuloy-tuloy pala ang cleanup drive or cleanup operation dyan sa karagatan ng Pola, Mayor. Opo. Dire-diretso po, wala kami humpay na paglilinis. Para lang din mapakita namin na kami unti-unting bumabangon our own. Although ang dami pong mga senador, ating mga national agencies, talagang yung ating presidente, sobrang thankful po ako sa ating presidente kasi yung tulong po na ibinigay niya ay walang hanggan dun sa bayan ng Pola. Mhm. Even si First Lady po, nagkaroon po siya ng medical mission para ipakita nila na sobrang mahal nila yung mga taong bayan na nakakaranas ng disaster. Mhm. Mayor, marami po ang nagtatanong kung ligtas bang kainin ang mga isda na nahuhuli dyan sa karagatan ng Polo Oriental Mindoro. Yung ligtas po, wala kasi akong science-based. Mm. Ang sa akin po kasi ay based dun sa aming nakikita. So far, Mhm. yung iba pong nahuhuli doon, trinay naman po namin na kainin. Before po kasi may mga nagsusuka at sumasakit ang tiyan. Mhm. This time po wala na po. So ibig sabihin baka safe na po na kainin. According po yan sa sarili namin pagtetest na hindi po based sa science. Yung test po namin, ikinain po namin Mhm. at kami na po mismo yung nag-try muna as local government po. Kami yung unang kumain. Mhm. In terms of tourism, kamusta po ang bayan ng Pola? Opo, nag-start na po kami kahapon din na ipakita. Thankful po kami sa inyo, sa media, sa tulong po ninyo kasi talagang binalita po talaga ninyo na pwede na talagang maligo. Nagkaroon kami ng water sports activities. Meron po kami ngayon doon na kayak. Meron po kaming ATV, biking sa tabi ng dalampasigan. Meron po din kami na banana boat, Aba, jet ski. okay pala, So, no? 3-9 na po, opo. Thank you, sana makapunta po kayo. Napapanahon niyang mensahe niyo na yan, Mayor Jennifer Cruz, sapagkat alam niyo naman, nalapit na ang summer. Siyempre, Opo. pagka ganyan, alam niyo naman na yung mga turista, kabilang ang Oriental Mindoro sa kanilang pinapasyalan. Kabilang na yung, of course, yung inyong bayan sa Opo. Pola. Mhm. Basta meron po kung gusto nilang pumasyal, Mhm. open na po kami. Napakaganda po ng white sand. May black sand din po kami. Mhm. May bundok, may lawa. So kung ano pong gustong puntahan ng mga tao na sana, tulungan po kami bumangon unti-unti. Kung hindi man mabigla. Pero
unti-unti po, sa tulong po ng mga taong turista, kahit papaano, makakabangon po kami ng maayos. Yung pong mga magsasaka natin na umaasa ng kanilang kabuhayan dyan sa bayan ng Pola, kamusta po sila? Nagka-problema po kasi yung last time po, after po ng oil spill, meron pong nag-alaga ng baboy, meron pong manok, mga ganon. Ang problema po dun sa ating mga magsasaka, bukod po dun sa pag-ani nila, nag-alaga po ng baboy. Ang problema, ipinasok po tayo ng African Swine Flu. ASF. O ASF po. Talagang nag-total depopulation po ako. Yung iba, may mga, in fact, meron po talaga na umiiyak. May yung iba po ay nagkaroon ng depression. Kasi inutang lang po nila yun after po ng oil spill. Nakakaawa naman pala, no? Yung nangyari dyan sa mga kababayan natin na mangingisda sa Pola, biruin nyo pansamantala nilang nilisan yung pangingisda, nag-shift sa agriculture, sa pag-aalaga ng baboy. Ang masama naman, tinamaan naman ng ASF. ASF po. Kaya nga po talaga doble yung problema ko po as po nung bayan. Hindi ko nga po alam, siyempre wala naman po akong pera na ganun kalaki sa local government. Yun po, talagang pakiusap, intindi lang po, nakikipag-ugnay palagi po sa mga magbababoy, sa fisher folks, para hindi po sila talagang, thankful din po ako, wala pong nag-aklas, wala pong nagalit. Nagtulong-tulong lang po talaga kami. So sa ngayon po, Mayor Jennifer Cruz, yung po bang may-ari ng lumubog na tanker dyan sa inyong lugar, nagbayad ba? Or sapat ba yung kanilang binayad doon sa nangyaring pinsala sa karagatan at sa kabuhayan ng inyong mga kababayan? Wala po, sir. Kasi talagang, baka... Hindi kayo nakasingil ng danyos perwisyo, Mayor? Opo, hindi po kami nakasingil ng mga danyos, sir. Kasi... po talaga. Ang dami po kasi naghihintay po ako na bigyan kami ng tulong, kaya lang wala po talagang naibigay na tulong ang may-ari ng barko. Dapat kayo ang napinsala dyan. Makatwiran lang na kayo ang bigyan or bayaran ng pinsala, damages, Mayor. Sadly po, pero feeling ko hindi na... Ano po ang sabi nung may-ari nung tanker? Talagang wala silang interest? Wala silang plano na sila ay magbigay ng bayad pinsala? Naging plano sila. Wala pong binigay na kahit sa atin. Sus Mario Joseph naman, talaga. Wala ba kayong legal option para kahit papaano habulin yung tanker na yan? Nirecommend na po ng DOJ na kasuhan ito, kaya good thing. At least, makakatulong po ito siguro na mapuwersa sila na magbayad. Okay. Sige. Maraming salamat, Mayor, at good luck. Ang panalangin namin ganap kayo makabawi dyan sa Pola Oriental, Mindoro. Sige po. Salamat po. God bless po. Ang inyo po napakinggan, ang alkalde ng Polo Oriental, Mindoro. Samantala, meron tayong flash report manggagaling kay Val Gonzales. Isang pampaserong jeep iniwan ng driver, umandar mag-isa, Sus Maria Joseph, sa bahagi ng sumulong highway sa Antipolo City. Rider nabangga. Naroon natin kasamang si Val Gonzales. Val! Flash report. Flash report! Val! Romel, Go ahead. kung makikita mo rito sa aking harapan, ito, papakita ng ating cameraman na si Rickson Orbistondo III. Makikita rito itong nakahambalang, itong pampasaherong jeep na biyaheng Marikina Antipolo via Sumulong Highway na nag-cross ito mula doon sa mataas na bahagi ng Sumulong Highway. Ay nag-cross ito, walang driver, dumaan dito sa may pinakagitna, itinumbok nito, crossing papunta ron sa malalim na bangin na ito,
At mabuti na lamang humarang siya dito sa may gutter, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Ano Doon yan? Sa may kalaliman ding parampangin na rin ito. Bal. Itong jeep na ito. Yes sir, yes sir. Galing yan sa mataas na bahagi ng highway, ganun ba? Biglang dumausdos? Galing sa mataas na bahagi ng sumulong highway. Mm. Itong sumulong highway. Itong packet na ito dito sa may Antipolo. Iniwan na kasi ng driver. Iniwan ng driver dahil ihing-ihi na raw. Oh. Umihiron sa poste. Sus Maria Umihiron Josep. sa poste. Oh. Iniwan, hindi naka-handbrake. Ayun. Paglingon niya, nagkusang bumulusok yung kanyang jeep. Correct, oo. Kusang umarangkada. Itong kanyang Sus Maria Josep, ano? pinapasehong sasakyan. Oo. At kusang pumunta dito sa lugar na ito, mula ron sa mataas na bahagi, ang problema, yung mga kasalubong na Ilang sasakyan. kilometro ang distansya mula doon sa mula ng jeep na yan hanggang sa dumausdos siya? May Hindi isang naman kilometro? ganun kahaba. More or less, hindi naman ganun kahaba dahil mabuti na lamang Romel, agad itong pumiretso dito sa may pababang bahagi. Kung ito'y tumuloy-tuloy dito sa kahabaan nitong sumulong highway, mas marami pa yung maaaksidente. Mabuti ka mo, wala siya nahagip ng mga pedestrian dyan. Wala Bal. nga pedestrian, pero mayroong 6 na grupo ng mga biker. Oh. Yung isa tinumbok mismo sa katawan. Doon sa mismo yung pinakagitna nung kanyang bisikleta. Isang grupo ng mga biker ito na ang binabanggit kanina, nabulag daw sila at hindi nila nakita itong paparating na sasakyan na ito dahil mayroong isang silang silundan na mausok na truck. Lalapitan ko lang yung investigador. Saan ang pinsala niya, Bal? Saan ang pinsala? Sa katawan Sa katawan, kung yan yung makikita ninyo, dun sa ating video, yung nakahiga rito dito sa may pedestrian lane, yan yung biktima. Yan yung Isinakay na sa ambulansya, Bal? Oo. Yung ba yun? Yung Sinakay. naka-stretcher? Aha. Alis lang nung ambulansya. Conscious dito sa naman lugar siya. na ito. Conscious naman siya, Conscious Bal. naman. Conscious naman. Oo, conscious naman. Pero yung chopper ng jeep na umihi. Nasaan na siya? Ayun, dinala na ng nasa barangay. Kinuha ng mga first responder itong barangay para hindi na makatakas. Yung investigador ng kaso si Deputy William Walo. Sir, paano po yung nangyari, sir? Ayun, sir, ayon sa mga nakalap natin na mga balita dyan sa Sabat, yung jeep naka-activity dito sa may kanto para siguro magsakay ng Nairo. Ngayon, baka nakalimutan mong driver sa isa ng blokean na yung jeep niya kaya bumigay yung niya pinalaman. Umihi siya. Ay, nung di pa siya nakarating, nakita na tumakbo yung sa kanyang jeep, yung pilit na hinahabol para makontrol. Nako. Sakyan. Hindi niya nakayanan. Kasama naman yung ating mga biker, dumaan dito. Yung tinamaan niya siguro kung ano man ang nangyari. Kaya gano'n ba yan? Sumampa sa mother, sir. Yung isa, yung sakyan. Ang driver ay nakakusutin natin para may sa pulis pa na. Pero hinabol pa niya. Ayon sa mga barangay na nung tinanong ko kanina kung ano nangyayari sa center. So hinabol pala Romel, pero Huli na. hindi niya nalakayanan. Siyempre. Siyempre, magsasarapan ng pantalon. Siguro po, gano'n lang nangyari. Mabuti na lang, hindi gaano talagang grabe yung ating pasyente. Natatawa itong investigador pero talagang seryoso ang aksidente. Itong nangyari ito dahil mabuti na lamang hindi ganong karami yung mga sasakyan. Itong mga biker na ito ay, sir, saan po kayo papunta, sir? Sa Hinulugang Taktak po. Nag-exercise lang, oo. Sa kainom ng kape. Kasama nila yon? Kasama nila yon, Val? Ito yung mga kasama, mga rider ito. Gaano kayo karami, sir? Di po, dalawa lang kami magkasama. Akit kami, bakit lang. Tapos meron sila, tatlo sila. Tatlo sila dun sa grupo nila. Ang grupo nila? Dalawang grupo ito, Romel. Magkakasunod kami, bakit na kami, pahon na. So medyo mabagal na. May truck bigla na mausok. Parang sobrang lakas na usok. Binagala na namin, pero biglang lumabas yung jeep mula doon sa usok. So para ka na sa movie. Biglang lumabas yung jeep, mabilis.
Tinamaan yung kalahati ng katawan ng rider. Kumbaga, pansamantalang nabulag kayo dahil sa uso. Oo. Opo. Hindi naman namin maiiwasan yan kasi bigla siyang sa bike lane kami. Tapos nandun siya sa kabila. Bigla siyang lumabas. Kinat niya yung uso. Papunta sa amin. Inararo niya yung... Nakatama, sir. Dito. Nakabigay ito sa dito. Legs niya. Nandito siya sa harapan. Sa kalahati dito. Okay. Kalahating katawan. Yan, o. Sige. Maraming salamat. Anong paalam po nila? Mark Romero po. Okay. Maraming salamat. Bal, hindi natukoy yung pagkakakilanlan nung nasugatan. May pangalan na pero ayaw mo nang banggitin, Romel. Ayaw mo nang banggitin. Itong mga tauhan ng Antipolo City Traffic Sector, yung pangalan. So dinala na sa pinakamalapit na pagamutan, pinakamalapit na ospital, yung biktimang rider na binangga ng isang pampasayrong jeepney na iniwan ng kanyang tsuper dahil ito ay umihi sa gilid ng daan. Wala rito sa kahaba ng Sumulong Highway, dito sa Mambugan, Antipolo City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, sa ating pagbabalik. Kasama na natin ang napakagandang si Miss Elaine, Sister L. Apit. Ang oras natin, meron tayong 16 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ang balitang ito Balik tayo sa programang Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong likod si Mayor Deo Makalma. Pagtyagaan nyo muna ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At syempre, kasama natin si Miss Elaine, Sister L. Apit. Magandang umaga, Sister Good morning, L. Lakay Romel. Ay, medyo late ako paumanhin. Basta, nakakaloka late. walang problema. Importante nandito ka, Sister L. Ay, yan naman tayo. Ang smooth mo doon. Pero good morning muna sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Isang magandang umaga, Pilipinas, sa mga nanonood sa atin sa online, sa ating YouTube, sa Facebook, and of course, sa kanilang mga television at nakikinig sa kanilang mga radyo. Diyos maray na aga sa Indugabo. Uy, ang mahal na presidente babiyahe patungong Australia. Oo nga. At naroon ang ating kasamang si Miss Let Narciso. Kasama sa Australia? Hindi. Ang malaman natin kung kasama siya sa biyahe. Miss Let, magandang umaga. Ano ang mahalagang inanunsyo ng presidente bago siya tumulak patungong Australia? Good morning, Romel at Sister L. Alas 8:30 ngayong umaga nang lumipad ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Australia. Pupuntang Canberra ang Pangulo sa imbitasyon ni Australia Governor General David Hurley. Magsasalita si Pangulong Marcos sa Australian Parliament. Siya ang kauna-unahang Pilipinong presidente na magsasalita sa Australian Parliament. Sa kanyang departure statement, sinabi ng Pangulo na layunin ng kanyang biyahe na palakasin pa ang alyansa sa Australia. Narito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo. Following our historic decision to elevate the partnership between the Philippines and Australia from a comprehensive to a strategic partnership last year, it is now our turn to reciprocate the visit made by Prime Minister Albanese and extend to our Australian friends our strong commitment to this partnership, to this friendship, and this alliance. As part of this visit, I will have the opportunity to address the Parliament of Australia and provide greater detail on the commitments that we place in this partnership and our vision for the future of the Philippines. Samantala sa ambush interview, sinagot ng Pangulo ang aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa mga pakikipagsabuatan nito sa US para i-assassinate ito. Natatawang sinabi ng Presidente na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Kibuloy. Wala naman daw gustong mag-assassinate dito. Baka anya natatakot lang ang pastor dahil sa mga nangyayari, kaya ang payo nito, humarap na lang sa mga pagdinig ng Senado at Kamara para matapos na. Pakinggan natin si Pete. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Huh? What, I mean, you know, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, very
Wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi na bakit siya assassinate. Baka naka-fentanyl yun po, Mr. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Thank you. Ayun. Ferdinand Marcos Jr. para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Lieutenant Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Miss Let. Miss Let? Yes, Romel. Pagbalik ng presidente galing dyan sa Australia, babalik uli siya, hindi ba? Sa March 4 hanggang 6. Oo. Oo, ayan. Uuwi rin siya bukas, pero muli siyang lilipad sa Lunes para naman sa Linggo, ayan, para naman sa Melbourne. Yun ay sa 50th anniversary ng ASEAN-Australia Dialogue Partnership. Ako, natatawa din ako doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy. Tulad ng reaksyon ng presidente, talagang nakakatawa. Doon sa akusasyon na merong nagbabalak na siya ay ipa-assassinate. Oo, kaya yun yung naging reaksyon ng presidente sa aligasyon na yun. Kasi unang-una, ano naman na mapapala, di ba? Kung isang pastor ay assassinate mo, syempre, ang tama niya ng impact niya sa administrasyon. Tama, Robert. May schedule na ba ang presidente habang siya ay nasa Australia? Meeting with the Filipino community? Sa ano yun, sa Melbourne yung Australia. Sa Melbourne. Yung PhilCom niya. Sister El? So far, wala muna akong maitatanong na follow-up, Miss Let, ano? Pero, Miss Let, kumusta naman yung tawag dito? Kasi di ba parang mayroong statement si Kibuloy na nagsusupply daw sila ng baril. Sinagot ba ng presidente yon? Mayroon ba siyang reaction doon? Nagsusupply daw ng baril sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala tungkol doon. Okay. Isa na lang. Sino ang itinalagang caretaker ng bansa habang ang presidente ay nasa Australia? Si VP Sara pa rin ba? Si Vice President Sara Duterte ang caretaker habang wala si Pangulo. Okay. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Balik sa inyo, Romel at Sister L. Oo nga naman, si Pastor Kibuloy, comedy din. Hindi mo alam kung nasa hulog pa Parang medyo kinapos sa breakfast. Sa isang banda, hindi mo rin siya masisisi sapagkat pambihira, kabi-kabila ang problema na kanyang kinakaharap. Oo, maliban doon sa kanyang hinaharap na kaso sa Amerika, doon sa human trafficking, child abuse, marami pa siyang hinaharap dahil ang SMNI mayroon pang mga hinaharap na reklamo din na ngayon nga ay hearing din naman, 'di ba, sa House. O yun. Dalawang subpoena ang kanyang kinakaharap. Yung una, na-serve na yung galing sa Senado. Yung isa sa Kongreso naman. Itong sa Senate probe naman, ito yung sa may mga tungkol sa mga reklamo ng mga pastoral niya. Human trafficking, sexual abuse. Yes. Mga dating miyembro din to ng Kingdom of Jesus Christ. At matindi ang babala ng Senado sa pangunguna ni Senator Risa Ontiveros na kapag hindi sumipot si Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na pagdinig ng Senado, walang magagawa ang kapulungan kundi siya ay ipaaresto at ipakulong. Dadamputin. Pero sabi naman nung abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney Topacio, ang kontrobersyal na abogado. Napaka-controversial ni Attorney Ferdinand Topacio. Dahil kung doon sa ating mga kababayan na medyo siguro hindi ninyo napapansin, si Attorney Ferdinand Topacio po ay abogado din ng controversial din na kongresista na napatalsik po si dating Congressman Arnie Teves. Bakit na nga kinakaharap naman ang reklamo sa umano'y kanyang pagiging mastermind sa pagpatay sa dating at yumaong gobernador ng Negros na si Roel Degamo. Ayun. Ang sabi ni Attorney Topacio, huwag kayong mag-alala. Hindi
hindi tatakas ang aking kliyente. Nandito lang yan sa Nandito Pilipinas. siya sa Pilipinas. So, Pero nung tanungin kung a-attend ba, hindi. ay indiretso nyo sa hukuman. Yun ang sabi niya. Ang sabi niya kasi Kung may kay reklamo Romel, kayo. aside doon sa sinabi niya, sabi niya, hindi siya nagtatago. Nag-iingat lang siya Ayun. dahil nga sa banta sa kanyang buhay. Na sinasabing kasabwat daw ang CIA para ipapatay ang kanyang kliyente. Pero we don't know the truth, di ba? So, let's give them the Ako benefit naman, of the doubt. Ako naman, kung wala kang itinatago, bakit Bakit ka natakot? tatanggi sa imbitasyon ng Senado? Sa Senado, wala namang safe naman ang lugar. At saka nandoon din si Atty. Topacio para mag-guide sa kanya sa oras ng pagtatanong. Either Hindi ba? ayaw niya talagang pumunta. Well, ang sabi nga flight is a sign of guilt. Ayun. Ayoko na mag-talk. Pero, di ba, aside dyan sa mga issue na yan, nakita ko lang yung sagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa nabanggit ko kanina kay Miss Letano, na siya daw ay nagsusupply ng mga baril, ay tumatanggap ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga sinasabi. Ang sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, eto, besahin ko Sige, sabi besahin mo. Sabi niya, kami magtanggap ng baril kay Pastor Apollo Kibuloy. Ako pa mag-deliver sa kanya ngayon ng kanyon bukas o machine gun. Sabi niya. Tignan nyo nga naman pati ang dating presidente ay nadadawit na dito sa kontrobersiya na kinasasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, pero sa isang banda, kung ako naman kay Pastor Apollo Kibuloy, ba't ako matatakot sa imbitasyon ng Senado kung wala akong itinatago? At isa pa, of course, pag nandiyan ka sa Senado, maipagtatanggol mo, maidedepensa mo ang iyong sarili. Kung nasa labas ka, tanggapin mo na lang ang lahat ng hinala at haka-haka sa'yo. Paano ka sasagot doon? Pero meron muna tayong report na magagaling sa labas ng ating impilan. Sister El, meron daw mga residente sa paligid ng Gomez Elementary School. Maagang nabulabog sa clearing operation. Ayan, higit ito yung 20 sasakyan daw ang naklamp. Ito yung masakit sa ulo, kay Romel, yung iki-clearing, maya-maya, pag wala na yung clearing team, babalik. Mga pasaway din kasi. Ay, nako. Sige, pakinggan natin ang pagulat mula kay RH number 29, Boy Gonzales mula sa lungsod ng Maynila. Boy! Romel, Sister El, maaga nga nabulabog. Kaninang alas 6 ng umaga yung mga residente na may mga may-ari ng sakyan na illegal na nakapark dito sa paligid ng P. Gomez Elementary School sa P. Guevara Street sa Santa Cruz, Maynila. Isa-isang kinilam itong mga sasakyan na mga residente at yung iba ay meron pang trapal. Nakakumot pa ng puntahan ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. At isang barangay chairman ang sinita pa ang mga tauhan ng MTPB. Yung barangay Kagawad pala, Barangay Kagawad, Romel, Sister L. Nang tanongin ng tinanong ng mga operation team ng mga MTPB, kung sino ang nagrereklamo, bakit nag-operate ang MTPB dito sa lugar. Nang tanungin naman nasabihan naman ng mga ni Jack Acosta, ang sector commander ng MTPB dito sa nabanggit na lugar, kung reklamo yan ng pamunuan ng Gomez Elementary School dahil wala nang madaanan ang mga estudyante pagpapasok sa paaralan. Dahil karamihan ng mga sakyan, double park ay nakaparada dito sa paligid ng paaralan. At ang tanungin ng ni Acosta ng MTPB kung saan barangay, hindi na pala tagarong barangay, malayong barangay pala. Itong Kagawad na nakikialam kung sino yung nagrereklamo sa isinagawa nilang operation. Dalawang pong sasakyan ng naiklamp na at ito'y tutubusin na lamang nila ito sa Central Market ng halagang o sa City Hall ng halagang 900 pesos. Para sa kaunahan sa Pilipinas. Boy, yes. Boy, curious lang ako. Halimbawa, pagka ang sasakyan mo na clamp,
syempre, hindi mo yan mapapatakbo. Paano kang magpupunta sa City Hall para tubusin yung ticket? O di sumakay ka ng ibang sasakyan na Romel. Ay, at, see. para makarating ka sa City Hall. Oh, tapos And then, pag nabayaran mo na, tatanggalin na ng clamping unit o ng MTPB, yung clamp pagka nabayaran mo na ng halagang 900 pesos. Kanina nga, merong titikitan sana dahil sa ando naman yung driver. Sa halip ng patiket, Romel, ay nagpa-clamp na lamang siya kasi mas mahirap daw matikitan ng ang kanyang lisensya dahil baka daw hindi siya makakuha ng 10 years na validity ng driver's license. So, ibig sabihin, Boy, ibig sabihin, hanggat hindi mo natutubos yung ticket, ay nakaklamp yung sasakyan mo dyan sa lugar. Ganun ba? Pa rin yung, di, dagdag perwisyo, habang nagtatagal, di ba? Oo. Ano yan, nakaklamp naman yan. Oo nga eh. Hindi naman matatanggal, kung hindi nila magagamit yun, kaya mabipilitan silang tubusin yun. Kaya nga. Boy, halimbawa, dalawang sasakyan, double parking. O halimbawang hindi tinubos sa loob ng isang araw, di isang araw silang perwisyo na double parking. Di ba? Oo. Boy, paano yan? Magkano naman ang tubos niyan sa mga ganyan? Halimbawa, ngayong araw hindi ko tinubos. The next day ba, same pa rin ba yung amount o meron ng additional penalty? May penalty na. Ang alam ko dyan, may penalty na. Pag hindi mo tinubos, lalong magkakaroon ng penalty. Pero mas mainam, Boy, mas mainam pa rin yung hinahatak. Kasi once na inalis mo yan sa kalsada, cleared na yung kalsada, hindi na magiging sagabal sa trapiko, hindi na magiging traffic obstruction. Unlike kung ikaklamp mo, di ba? Kung halimbawa, hindi rin alam nung may-ari na naklamp pala yung sasakyan. O 3 araw na halimbawa umalis. Hindi niya pala binalikan. Hindi niya binalikan. Di 3 araw na perwisyo sa kalsada, hindi ba yan pagkaganyan ba? Hindi yan tinotow? Sa halip na panatiling nakaklamp yung gulong? Kasi ang clamping ay ordinansa yan. Kaya nga mas mura. Pagka towing, mas mahal. Ang mismong tubos, nasa 5,000 kung di ako nagkakamali. Pero kung yun ang magiging rason para madisiplina yung mga pasaway sa kalye, mas mainam siguro yun. Di ba? Nag-operate MTPB. At mas marami kasi ang towing truck. Ang mga tauhan ng pagka MMDA ang nag-operate, di ba, tinutuo agad nila? Inahatak yan. Dadali nila sa impounding area sa Marikina City. Sige. Maraming salamat, Boy Gonzales. Meron pa tayong report na manggagaling sa labas ng impilan. Sister Alamin muna El. natin ang update. Ang Philippine Air Force naman nakikipagtulungan na sa Department of Agriculture. Ito yung Lakay Romel, yung ginagawa nilang cloud seeding. Ayun, sa ngayong El Nino. forest fire sa Benguet. Oo. Pero Yun ito, ba yun? iba to yata. Iba pa to kasi di ba matindi ang tagtuyot sa maraming lugar dito sa ating bansa ngayon. Iba-ibang mga rehiyon ang kasalukuyan nakararanas ng yung iba, Lakay Romel, pag makita mo ang lalaki ng bitak ng lupa. Sa mga pananim. Lupa yung pansakahan. Sa pagdating naman sa pinsala sa pananim na palay at mais, maraming rehiyon na ang naapektuhan dahil dito sa El Nino, yung tagtuyot po na nararanasan. At kaugnay nga niyan, ang Philippine Air Force ay nakikipagtulungan na po sa Department of Agriculture para sa cloud seeding. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Magandang umaga, Romel at Elaine. Tama ka, Elaine. Iba pa ito dun sa binabanggit nila kay Romel. Yung kahapon kasi, yung cloud seeding, pinaplano para doon sa Benguet forest fires. Ngayon naman ay binalita ng Philippine Air Force na nagsagawa na ito ng cloud seeding kasama ng Department of Agriculture dyan sa bahagi ng Cagayan Valley para makatulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon. Ayon kay TAF spokesperson, Colonel Maria Consuelo Castillo, sa isang mensahe ngayong umaga, sinabing unang isinagawa ang cloud seeding nitong February 25 at
nasundan pa nga sa mga sumunod na araw. Katuwang ang DA Region 2 at Bureau of Soils and Water Management sakay ng civilian Piper Navajo aircraft. Tagumpay na naipakalat ng mga tauhan ng 900 Air Force Weather Group ang 800 kilo ng asin sa cloud formations sa may hipatuwid na sakop ng Southern Cagayan at Northern Isabela. Isinagawa itong operasyon para nga maalalayan yung mga lugar na may mababang patubig o kakapiranggot na buhos ng ulan. Epekto pa rin ng El Nino. Samantala, sa press briefing sa Campo Aguinaldo kahapon, ito yung binabagit nila kay Romel, sinabi ni Castillo na plano rin gawin ng cloud seeding para naman maapula ang forest fire sa Benguet. 800 liters lang kasi umano kayang kargahin tubig sa isang heli-bucket operation na may 15 lipad lang sa kada isang misyon. Target gamitin ng PAF o Philippine Air Force ang aircraft LC-210 nito para mag-produce ng kaulapang posibleng magpaulan sa mga kagubatang hindi bababa sa 50 hektarya na ang nadadamay sa forest fires ayon pa lamang entrada o unang 2 buwan ng 2024. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Tama yung binabanggit mo, Sister L. Mukhang madadalas ang pagsasagawa ng cloud seeding. Sapagkat bukod sa panahon ng tag-init, of course, meron pa tayong epekto ng El Nino. Yes, at ang masaklap dyan, base sa pinakahuling bulletin ng Department of Agriculture, nasa 810 million na po yung damage sa agriculture nitong matinding tagtuyot. Kaya kawawa din yung ating mga magsasaka kay Romel na naapektuhan malala nitong El Nino. Tapos makakarinig pa sila ng katiwalian sa National Food Authority. Nako, diba? Nakakaloka naman ito. Pero pinaiimbestigahan na yan ng DA, kay Romel. Pero nakakaloka naman. Yung mga magsasaka natin na umiiyak na dahil sa malaking lugi. Tapos makakarinig pa sila ng mga ganitong istorya na yung kanilang ani na binili ng NFA. Yung mga traders naman, bibilin yung kanilang ani sa mas murang bagsak na halaga tapos ibebenta sa merkado ng mas mahal. Doble-doble. Hindi lang triple pa. pa. Yan, Lakay Romel, dahil triple pa. Kapag pag bumili ka, wala kang makitang murang presyo ng bigas. Pero binibili nila ng sobrang mura. Sobrang bagsak ang presyo. Kawawa yung ating mga magsasaka. Umiiyak na nga sila dahil nga sa matinding nangyayari ngayon na El Nino, tag-init, tag-tuyot. Tapos babaratin pa ng mga, para naman mo lang puso tong mga to. Para naman kayo lang gustong mabuhay. Ano ba kayo? Panahon na ng tag-init. Ang gusto nyo, dagdagan pa ang init ng ulo ng tao. Nag-iinit yung ulo namin. Pambihira kayo. Yung alam mo yung mga ganito, mga greedy, mga mapagsamantala, parang sila lang ang gusto mabuhay. Ay, nako, tamaan sana kayo ng kung ano, Grabe naman sa tamaan ng kung ano. Kaya nga alalahanin nyo. Ang sabi nga ang karma ngayon, digital na. Ay, sa totoo lang yan. Diba? Akala nyo, Moderate the greed, sabi nga. Huwag nyong sagarin ng kaswapangan ninyo. Huwag naman masyadong swapang, Yung tipong harap-harap, sabi nila garapalan. Garapalan. Yun yung term. Oras natin, alas 9:13 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang patalastas na ito. Champion, gawang peer. RH. Balik tayo sa ating programang Damdaming Bayan ni Boss Deo Makalma. Pero pansamantalang nasa himpapawid ang inyong lingkod si Romel Fuertes kasama si Sister Elpo, Elaine Apit. Again, good morning at batiin natin na kay Romel ang mga taga Malvar, Batangas. Kung nasaan ngayon si Mayor Lakay Deo Makalma. Alam mo kung ano meron? Ano meron? Mukhang magiging ninong ng bayan. Aba, talaga? Yan ba yung kasalang bayan? Oo. Ano ang bayan ulit sa Batangas? Diyan sa may Malvar, sa Batangas. Congratulations sa mga kinasal. Anong oras ba ang kasal? Hindi ko lang nalaman kay Lakay, pero alam mo, nakakatawa. Hindi sila kay makatanggi. Alam mo kung bakit? Bakit? May tarpaulin na
Kaya pala. Oo. Kaya pala kahapon, nakita ko si Boss Deo, nagbibilang na ng tigwa 100 pesos niya na malulutong. Grabe Hindi naman. kaya yun. Hindi, galante yan. Hoy, Hoy. ako talaga. Ako ang buhay na Yes, testimonya. kami po dito sa News Ang Center. magpapatunay na si Boss Deo Macalma Ay, hindi nakirmet. ay galanteng Ilocano. Oo, GI, po galanteng talaga. Ilocano. Ay, totoo yan, Oh. Nako, hindi po yan bola, no? Hindi, feeling ko hindi tayo namomonitor ngayon nila Kai. Pero isinumpa niya po yata sa buong buhay niya. Napapakainin niya po ang mga tao sa News Center. Araw-araw. Araw-araw. Daming anak ni Boss Deo Oo, dito sa News Center. Grabe sila. Ay, kumakayod para kumain tayong lahat. Oo nga. Boss Deo, good morning. Good morning, Lakay. At congratulations sa mga ikakasal ngayong araw sa Kasalang Bayan diyan sa anong lugar nga? Malvar, sa Batangas. Batangas. Oy, teka muna. Narito muna sa linya ng komunikasyon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sapagkat iniimbestigahan din nila, Sister L, itong misteryosong pagkawala ng beauty queen ng Batangas. At batay sa pinakahuling impormasyon, mukhang inisnab ng pangunahing akusado sa krimen yung ipinatawag na paanyaya ng panel ni Senador Bato de la Rosa. Good morning, Mr. Senator. Good morning, Romel at Sister L. Good morning sa inyo at sa ating taga-subaybay. Good morning. Good morning, Sen. Ito pa lang si Major Alan De Castro, inisnab yung inyong paanyaya para sa pagdinig. Ano po ang magiging susunod na hakbang ng inyong panel, Mr. Senator? Well, wala tayong ibang magawa kundi mag-issue ng subpoena. At kapag itong subpoena ay kanya pa rin isnabin, magpapalabas ng warrant of arrest ang Senado laban sa kanya. So, yun po ang next na hakbang na gagawin natin. Senator, sir, ano po ang lumalabas sa base po sa investigasyon bagamat hindi nga po umattend itong pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro dito sa inyong hearing. As of now po, ano po ang development, Senator, doon po sa kaso ng pagkawala nitong si Miss Grand Philippines 2023 contestant na si Catherine Camilon? Meron sa ngayon, meron na silang kaso na kinakaharap, yung dalawang suspect. Yung opisyal na si Major De Castro at kasama yung kanyang driver na civilian. Meron na silang kaso na serious kidnapping and serious illegal detention. Ano po ang dahilan itong si dating Police Major Alan De Castro at maging yung kanyang driver na si Jeffrey Magpantay at hindi sila nakasipot sa inyong pinatawag na paanyaya? Yung kay Major De Castro naman, ang sabi niya, yung kanyang asawa daw ay buntis at kanyang binabantayan dahil buntis. At yung driver naman ay may sakit daw yung kanyang abogado. Hindi daw makarating ang abogado niya, so hindi rin daw siya makarating. Ano naman po yung reaction dito, Mr. Senator? Yung mga ganito bang alibay, di ko alam kung alibay o palusot or sorry for the word. Tinatanggap ba ng inyong panig yung mga ganyan dahilan na Mr. Senator? Kaya nga tayo mag-issue ng subpoena dahil hindi naman katanggap-tanggap yung kanilang rason. Sabi ko nga, yung si Major De Castro, hindi naman siya ang buntis, yung asawa naman niya ang buntis. Di ba? Bakit hindi siya makarating? Binigay ko pa ehemplo na ako, nung ako'y nasa serbisyo pa, yung tatlong anak ko, pinanganak yan ng asawa ko na wala ako sa giliran ng asawa ko. Nandun ako sa bundok, nakipaglaban sa NPA. Itong siya is buntis pa lang, hindi pa mga anak. At Senado lang ang pupuntahan na hindi pa makapunta. Yun nga, at saka yung isa naman, yung driver, ay kung wala siyang abogado, marami tayong abogado sa Senado na makapagbigay sa kanya ng legal advice. Kung gugustuhin niya. Pero kung ayaw niya, wala tayong magawa. But yun nga, siguruhin natin na makarating sila sa next hearing.
Senator Sir, of course, ano po yung sinabi naman ng kampo nitong si Magpantay, yung driver po nitong si De Castro. Siya daw po ba ay may planong umattend o sila daw po ba ay may planong umattend? Meron po ba silang respond doon po sa plano niyong subpoena? By the way, Senator Sir, yung subpoena po ay hindi pa na ibibigay sa kanila? Hindi pa. Hindi pa, no? Hindi, ang una, invitation muna. Yung formal invitation lang. So, since i-miss na yung invitation natin, subpoena na ang kasunod noon. At kapag i-istawin nila yung subpoena, then that's the time na ipapa-aresto na sila. Yes, magpapalabas natin ng warrant of arrest. Pero Mr. Senator, nakasisiguro po ba tayo sa lokasyon itong dalawang pinapatawag ng Senado? Kung halimbawa ipalabas na sa subpoena, masisiguro po ba natin na matutukoy yung kanilang lokasyon or yung pagsisilbihan ng subpoena? Hindi ba sila nagtatago? Sa ngayon, hindi naman actually nagtatago dahil sumasagot pa naman sa ating komunikasyon at may address pa naman yung abogado na kanilang nagrepresenta sa kanila. So, the least we can do, kung hindi sila malocate sa kanilang address, ay yung abogado nila na nagrepresenta sa kanila, doon natin ipadala yung subpoena. Kayo po, Senator Bato de la Rosa, bilang matagal na naging investigador, matagal na nanungkulan sa serbisyo sa Philippine National Police. Sa inyo pong pagtaya, gaano sa tingin nyo kalakas ang ebidensya laban dito kay Major Alan De Castro? Talagang bang meron sa inyong pananaw merong sapat na ebidensya para tumayo ang kaso? Para sa kaso na kasalukuyang nakapile laban sa kanila na kidnapping at serious illegal detention, ay malakas yung ebidensya na nakalap ng CIDG. Pero sa murder ay hindi pa talaga mapile-file yung kaso na murder sapagkat yung body of the crime, yung katawan ng biktima ay hindi pa rin na-recover hanggang ngayon. So kaya nga hindi pa na-file yung kasong murder. Kung ito pinatay Manila at itinapon sa amang lugar, hindi pa ma-file ng CIDG. Pero yung krimen ng kidnapping at serious illegal detention ay sigurado ako may malaki ang tsansa na yun ay papaboran ng korte. What about yung pamilya nitong si Catherine? Humingi na ba ng tulong sa Senado para at least mapabilis ang paghanap sa kanya? Yung nga ang pakiusap nila kahapon, kaya nga nakarating yan sa Senado, no? Dahil lumapit na sila kay Senator Tulfo at si Senator Tulfo naman ay nag-file ng resolusyon para makadakan ang investigation itong insidenteng ito. At ang kanyang resolution naman ay ni-refer sa ating Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, kaya tayo nagsagawa ng investigasyon. At kahapon naman, nandoon yung parents at saka both parents, mother and father, at saka yung kapatid ng biktima. Andun sila. Okay. Senator Sir, ano po ang tsansa or ilang porsyento po kaya ang possibility na buhay pa or patay na itong beauty queen na si Catherine? Kasi according po sa PNP, maliit na daw po yung chance o yung pag-asa na siya po ay buhay pa. Para sa akin, masyadong very slim na ang chance na buhay pa. Sa akin, bigyan natin ng benefit of the doubt, pero mga 99.5% akong ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Nako po. Kasi bilang dating PNP chief, Senator Sir, yung mga ganitong malawak ang karanasan kaso, hindi Senator po bago sa De inyo La yung Rosa. mga ganito. Well, all indications lead to that situation. Ganun na conclusion dahil yun nga may na-recover yung coach na may nakakita na ikinarga siya sa sasakyan na duguan. At tapos yung sasakyan na na-recover may mga dugo yun ng biktima. So kung may dugo yun, sigurado dapat ay na-hospital na yun para mabuhay. Wala namang hospital na napuntahan. So most likely talaga yun ay sinamang palad na talaga yung biktima. Masakit man na
pero yun ang ating paningin, yan ang ating theory. Hindi pa natin masabing full conclusion na yon. Dahil in the absence of hard evidence, yan tayo makapag-conclude. Pero theory natin yan na pinapaniwalaan natin 99.5%. Mr. Senator, maiba naman tayo ng topic. Kamusta na ang tsa-tsa sa Senado? Ay, ito'y gumagana at kasalukuyang hinihiring at yun nga, pinag-iingatan talaga ang pag-aaral ito, dinibatihan ng gusto para makagawa tayo ng magandang resulta. Hindi po tayo nagmamadali, hindi dapat natin madadaliin ito dahil ito'y importanteng bagay. Kung tayo nga ay mag-amenda ng ordinaryong batas, tama, ay inaabot ng siyam-siyam. Ito pa kaya na konstitusyon itong ating binabalak na amendahan. So, kailangan talaga ng masusing pag-aaral at pagdidebatehan ito ng gusto para tayo ay maliwanagan at makakam up ng magandang desisyon. Pero sa isang headline, sa isang pahayagan, Mr. Senator, ang sabi House sticking to Holy Week tsa-tsa deadline. Ang tanong ba ang Senado ba willing na makipag-tsa-tsa sa inyong counterpart sa mababang kapulungan? Well, the very fact na hinihir natin yung, nag-file kami ng RHB number 6 at ito'y hinihir natin ngayon. So, all indications nagpapakita that we are supporting that move. Pero yun nga lang, yung move na yan ay dapat deliberate. Siguruhin natin na wala tayong ma-miss na punto, lahat makonsidera para magandang kalabasan ng produkto na ating ginagawa. Hindi man ito madalian, hindi man ito, we are not after quality, quantity. Kung ating napapagawa. Ang Senado po ay after quality, na yung dapat yung kalidad ng batas na nagawa natin ay talagang kapakipakinabang sa mamamayang Pilipino. Lalo na itong ating ginagawa ngayon ay konstitusyon ang maapektuhan, no? So, yun lang, walang tayo. In other words, Mr. dapat madalin. Yes po. In other words, Mr. Senator, willing ang Senado na makipag-cooperate sa Kongreso. Pero hindi yuyukod ang inyong kapulungan sa pressure na gustong gawin ng mababang kapulungan ng Kongreso. Hindi kayo yuyukod sa pressure or ito sa tinakdan lang deadline sa pag-amienda ng saligang batas. Ganun po ba? Ganun na ba ang kalakaran ngayon? Presyuran na tayo sa ating trabaho. Dapat respetuhin natin yung independence ng bawat kapulungan. No? Respetuhin natin. Kaya kasi sabi natin, interparliamentary courtesy. So wala tayong presyuran. Nobody's under anybody. Tama. We are co-equal body tayo, no? Co-equal body. So magrespetuhan lang tayo. Hindi naman namin tahasag sinasabi na ayaw namin. Ako mismo, kami ni Senator Tolentino, last Congress, ay nag-file kami ng resolution ng economic tsa-tsa. So, we are inclined to support. Pero yung nga lang, huwag natin madaliin pag-aralang mabuti. Kaya nga, mayroong hearing na ginagawa para marinig ang lahat ng punto de vista ng mga stakeholders at makonsider natin in crafting quality legislation. Senator De La Rosa, sir, medyo iwanan natin, list natin konti sa tsa-tsa. Senator, sir, ano po ang update? Ano na po ang development sa pagdinig naman ng committee ni Senator Risa, bagamat ito po ay sa committee ni Senator Risa Ontiveros, yung kaso naman po or yung reklamo po laban kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi po sumipot at pinadalhan na po ng sabina ng Senado. Ano na po ang direksyon o update dito sa ginagawang investigasyon o pagdinig ng Senado? Hindi ako nakapag-attend sa hearing, no? Dahil every time mag-hearing yung committee ni Senator Risa, nagkakataon din na may sarili rin akong hearing sa aking committee. So hindi ko po nasusundan yung development ng kanyang hearing. So makikibalita tayo kay Senator Risa sa kanyang hearing. Meron pong seryosong akusasyon na Senador Bato de la Rosa tungkol sa di umano nagbigay daw ng mga armas si Pastor Apollo Kibuloy
kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba yung ganitong issue mapatalakay din sa pagdinig ng panel ni Senador Risa Hontiveros? Ay, ewan ko kung anong subject ng kanyang hearing, no? Kung ang subject ay about sa rape case ni Pastor Kibuloy, siguro doon tayo mag-focus. Yun namang mga armas na yan, kung meron naman, kung totoo man, ano ba namang problema kung may armas na binigay, kung legal? Diba? Kung legal na armas, binili sa gun store, binili kung ganting na totoo na may armas na binigay, sino namang tatanggap ng armas na illegal? At wala na tayo magbili na armas na illegal. Lahat yan, dadaan yan sa FAO, no, for processing. So, ano ba naman ang masama kung totoo yun, kung yan ay mga legal na armas? So kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon, wala masama kung imbestigahan ng Senado yung mga ganong akusasyon. Wala akong nakikitang illegal. Wala akong nakitang illegal doon, no? Kung totoo man yun, wala akong nakitang illegal. Armas na legal na binili sa gun store, ibigay mo, regalo mo sa isang kaibigan. Wala man sigurong wala namang violate na batas doon. Ilang ang sabi sa akusasyon ilang bag daw po bag daw na baril ang kahit na isang truck yan na Romel, kahit isang truck yan, basta legal lang, anong pakialam mo? Di ba? Anong pakialam mo kung legal lahat yan? Pero Mr. Senator, sir, mukhang hindi po totoo, no? Dahil ang naging sagot pala ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit daw magbibigay sa kanya ng baril? Saan naman daw kukuha si Pastor? Sabi ng dating Pangulo, siya pa daw ang magbibigay. Baka daw kanyon o machine gun ang ibigay niya kay Pastor. Yun ang kanya naging statement pala. Ito, kakaano lang sa isang press conference sa Davao City. Totoo yun, no? Mas maraming, alam natin, mas maraming baril si Pangulong Mas collector yan. Uy, by the way, congratulations nga pala, Senator Bato de la Rosa. Isa kayo sa nagkamit ng perfect attendance sa 19th na Congress. Salamat naman. At pasalamat tayo kay Lord na binigyan tayo ng malakas na pangangatawan na hindi tayo nagkakasakit na para umabsent yan sa ating session. Salamat kay Lord na naka-perfect tayo ng attendance. Kaya this early marami ang nagsasabi na dapat komandidate muli kayo sa panibagong termino sa 2025 elections, Mr. Senator. Salamat, Romel, sa endorsement mo. Endorsement. Salamat, Romel, sa endorsement mo. Thank you. Senator, sir, mayroon ba tayong natutunugan dyan? Tatakbo ba ang dating Pangulong Duterte? Hindi ko alam, no? Pero may mga may mga balita na kapag nabuburyong siya sa buhay niya, wala siyang ginagawa, baka magtatakbo yun. Malakas pa Lalo pa halos lahat ng survey hindi siya nawawala sa top 3. Lumalabas ang pangalan Oo. So kung may marami pa siya maitutulong sa bansa through legislation, ay pwede siguro siyang tumakbo. Opo. So sariling opinion nyo, hindi nyo inaalis yung posibilidad na bumalik sa politika ang dating presidente? Hindi ko inaalis yan. Hindi ko inaalis yung still an option. Posibilidad yan. Yun nga, isang option pa rin yan para sa kanya. At alam ko nga, kung siya magsenado, ay napaka-epektibo po niya kung siya magsenador. Siya siyang lawyer, dati siyang fiscal, at naging Pangulo. Naging Pangulo ng ating bansa. At bago naging Pangulo, dumaan sa local government. So napakalawak po ng kanyang experience na pwede niya ma-share sa pagpanday ng batas. Lalo na kung kayo ang magiging katandem sa Senado.
Lalo na. Lalo na. Okay. Mr. Senator, sir, maraming salamat. May nagpapa-regards po sa inyo. Mista nyo daw po ito, si Kasoje Jimenez. Kumusta daw? Regards daw po sa inyo. Ay, oo. Regards mo kay Sharky. Sharky Jimenez. Regards kanya. Okay. Maraming salamat, Senator Ronald Bato de la Rosa. And keep up the good work, sir. Thank you, Sen. Salamat. And good morning. Thank you, Romel at Sister L. Good morning sa ating lahat, sa ating taga-subaybay. Good morning din. Maraming salamat. Ang inyo po napakinggan, walang iba kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating PNP chief. Nakakatawang interview si... Alam mo, nakakatuwa si Senator very Bato. lively si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano siya Walang keme. Straight to the point kung ano ang gusto niya sabihin. Sasabihin niya talaga yan. Talagang sasabihin niya. Ha? Tsaka hindi ka antukin sa kanya kausap. Paborito yan interviewin ni na Henry Uri at Miss Kay sa hapon din. Sana lahat ng Kasi senador. kapag may mga concern ka talaga kay Romel, pwede mong i-address itanong sa kanya yung diretso. At saka sana lahat ng senador ay katulad niya na may perfect attendance sa 19th Congress. At madaling tawagan. Tingnan mo, isang tawag very lang ni Tita Malu umuo agad BFF ni Malu Cabral yan. Si Senador since nung siya pa ay PNP chief, hindi nagbago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sana lahat ng senador ganun, perfect attendance. Siyempre kung may perfect attendance, sino ba ang pala absent sa mga dapat dapat malaman din ng publiko yan. Kung sino ang pala absent. Sino pinakamaraming absent. At least alam nila kung sino yung kanilang binoto. At sa susunod na halalan na humirit ng panibagong termino, panibagong pagkakataon, alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Kasi alam mo kasama yan doon sa basis natin, 'di ba? Ng pagiging isang mabuti at maayos na leader o isang namumuno sa ating bansa. At saka 'di ba parang klase yan eh. Kahit nasabihin mo na hindi ka ganun katalino, basta pumapasok ka araw-araw. Ay, totoo yan. Imposible diba? naman na walang ma-absorb sa utak mo, araw-araw kang pumapasok. Kung problemado, wala ka nang alam, absent ka pa ng absent. Sino ba yung sinasabi mo? Ang oras natin, meron tayong 19 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ang balitang ito. 13 minutos bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-28 po tayo sa buwan ng Pebrero. Minus muna ang inyong lingkod si Boss Deo Makalma. Ito si Romel Fuertes. At syempre kasama ko si Sister El po, Elaine Apit. Oy, teka muna Sister El. Doon sa mga mahilig tumaya ng loto. Pinapaalam lang namin sa inyo na walang pinalad na manalo sa jackpot ng 3 major draw kagabi. Kaya yung mga laki na niyan, dadagdag na naman. Nag-aasam na maging milyonaryo Eto sa Super Lotto 649 draw. Greg Servano, i-reviewin mo nga yung inaalagaan mong numero, baka ikaw ang tumama. Kahit 5 points. Kasi pag 5 points, mayroon malaki ka din. doon. Wala lang naka-jackpot. Walang naka-jackpot. Wala nga nakakuha sa winning combination na 19, 3, 48, 31, 10, 43. Na may jackpot price na higit. Ang laki. 20 million pesos. Ulitin natin Wala pong nakadali ng jackpot price sa 649 draw sa numero 19, 3, 48, 31, number 10, at number 43. Wala din nakahula ng tama sa Ultra Lotto 658. Winning combination 9, 14, 37, 22, 13, at 20. At ang jackpot prize ay, mas malaki pala ito, mahigit 166 million pesos. Siguradong lolobo pa yan. At biguri makuha ang higit 10 million pesos na jackpot prize ng Lotto 642 nang hindi rin mahigit ang winning combination na 41, 26, 32, 40, 31 at number 39. So ano pa ang hinihintay nyo? Taya na sa Lotto at baka kayo na ang susunod na milyonaryo.
Kanina, alam mo na babanggit mo. Batiin muna natin to ng happy birthday. Oy, sino? Happy birthday kay Lola Linda Cruz Happy at birthday! Tess Orian. Happy Ayan, birthday po sa inyo. Lola no? Linda Cruz at Tess Orian. Happy birthday po. At alam mo kanina, nababanggit natin dahil perfect attendance ang Senator Bato de la Rosa. Sino ang pala absent, Lakay Romel? Sino nga ba? Batay sa record ng Senado, ang madalas lumiban At pinakamaraming absent. Ay walang iba kundi si Deng Derereng. Dapat may ganun Gusto ko may ganun ka. May drum rolls. Walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba nangyari kay Senator Alan Peter Cayetano? Baka madalas magkasakit. Oo nga. Nung mga nakalipas na kongreso, masipag itong mag-attend ng mga sesyon. Yan ay ito ang... Bakit ngayon siya ang pinaka madalas lumiban? Baka may paliwanag dyan si Senator Alan. Magaling naman siya, in fairness. In fairness Di ba? Lalo na nung siya ang chairman ng ng Blue Ribbon Blue Committee. Ribbon Committee, Di yes. ba? Katakot-takot na investigasyon ang kanyang isinagawa. Pero ngayon bakit parang tahimik si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Actually, tahimik siya ngayon tahimik. Bakit kaya? Well, sana walang ibang mas malalim na dahilan. At sana hindi maapektuhan yung kanyang performance sa Senado kahit na siya ay naging pala absent nitong kongreso na ito, 19th Congress. Meron pa tayong mga report dyan, Sister El. Papunta muna natin ang Your Business is Our Business report. Hindi ito mawawala sa atin. Ang PLDT, Lakay Romel at Sky Cable nagsalita na matapos hindi matuloy yung buyout ng telco giant sa cable TV network. Kasi di ba dapat ibebenta ito? Kung ano ang kanilang naging statement tungkol dyan, alamin natin sa Your Business is Our Business report ni RHS 17. Ang importante dyan, ayusin nila yung kanilang serbisyo. Bahala silang mag-buyout dyan, magkasundo, agreement. Basta yung service matino. Ang prioridad, ayusin yung serbisyo. Yun. Kasi medyo maraming nabubuset. Nabubuset kasi ang hina, ang bagal ng internet. Alamin nga natin ang Your Business is Our Business report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole. Matapos ang biglaang kanselasyon ng buyout ng PLDT sa Sky Cable, nagsalita na ang kanilang kumpanya kung bakit nga hindi natuloy ang transaksyon. Sa panig ng ABS-CBN Corporation, parent company ng Sky, ibinahagi nila sa disclosure sa Philippine Stock Exchange na hindi sila nagkasundo ng PLDT ukol sa buyout. Ayon sa ABS-CBN Corporation, bagaman inilabas ng PLDT ang lahat ng financial information ukol sa kasunduan para sa due diligence review, hindi naman daw sila nagkasundo pagdating sa commercial terms. Gayon din ang naging pahayag ng PLDT, dahilan para hindi na lang daw ituloy ang pagbili nila sa Sky Cable ng 6.75 billion pesos. Nagkasundo rin naman ang dalawang grupo na hindi na matutuloy ang kanilang kasunduan kahit pa nakaselyo na ng approval ang PLDT at Sky Cable mula sa Philippine Competition Commission. Sa ambush interview kay PLDT Chairman Manny V. Pangilinan, natanong siya kung may kinalaman ba ito sa presyuhan. Sinabi lang ni MVP na mahirap daw magkomento ukol dito. Dagdag pa ni MVP, masyado raw kasing sensitibo ang bagay na ito. Matapos nga ang issue, sinabi ng internet service provider na Converge ni Dennis Uy na bukas naman silang makipag-ugnayan sa Sky Cable kung mabibigyan sila ng pagkakataon. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 8 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Nicole. Meron pa tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Meron tayong mga pagbati. Sister El, go ahead, please. Batiin ko lang muna, syempre, yung nanay ko muna. Oy, Unahin ko mother. muna yung mama ko. Mami. Hi, Mama Yoli. Ayan, yung nanay ko na yan, #1 fan niya ng Damdaming Bayan. Of course, ng DZRH. Mami. Si Mami Yoli. Mami Yoli, good morning po. Hi, Mami Ma. Yoli. Love you. And sa ate ko, Ate Ani, na lagi nakatuto. Ate Ani, good nakikiate ka morning. din. Si Ate Ani. Close kayo? Oo. Ganito Good kayo morning. ka-close. Good morning. Ayan. At Diyos maray na aga sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Bautista, dyan po sa Jubiliar, Albay. Hello po sa inyo dyan. Binabati ko ang tito ko na Vice Mayor ng aming bayan. Vice si Mayor. Tito Nong Arellano. Vice Ayan. Mayor Nong Arellano. Yes, Magandang ayan. umaga Hi, po. Tito. Hello sa inyo dyan. And of course, ang aming mayor, pasensya na, ang natanda ko, Mayor Arcangel yung last name, pero hindi ko maalala yung first name. Mayor Arcangel. Oo, Good morning nakalimutan po. ko yung ng bayan ng Jubiliar. Ayan. Jubiliar. Hello sa inyo Ayan. dyan. And of course, hi sa mga kamag-anak ko, Apit and Kadag family. Alam mo, ang laki kasi ng lahi namin eh. So, mahirap isa-isahin. So, para walang magtampo, lahat na lang po kayo babatiin ko. Ayan. And shout out sa mga nakatutok sa atin sa Facebook. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Sa ating YouTube din, isang magandang umaga kay, ano daw to? Napoleon Acampado. Good morning. Sabi niya, bakit kay Pacquiao wala nag-attend? Dahil malaki mga utang na loob ng mga members ng committee ni Senator Risa. Ganon? Oo. Yun yung kanya. Ito yung kanina. May interview kasi tayo kay Senator Bato, no? Tapos sabi naman dito ni Angelo Gahudo, sabi niya kay Romel, wala naman daw kwenta ang hearing sa Senado. Sayang daw ang pera ng taong bayan. May korte po tayo, doon na lang yan. Hindi, sabi niya. ang trabaho kasi ng Senado, yung mga ganyan, in aid of legislation. Tama, nasa hukuman naman talaga ang kumbaga last hurrah eh. Dangal nga lamang syempre trabaho din ng mga senador. In aid of legislation. Oo. At isang magandang umaga din. Sabi dito kay Romel, biglang may commercial. Nawala yung binabasa ko. Bakit ganun? Paano ko makikita? May binabasa ako rito. Sabi dito puro daw kibuloy. Hinahanap nila si General Bantag. Oo nga, si General Bantag. Baka nakakalimutan din natin na pinaghahanap din si General Bantag. Sabi ni Romy Gonzales, nasa Cordillera region lang daw. Si General Bantag. Sabi nga, naispatan daw kay Romel na mamalengke. Meron daw. Isa pa sa hinahanap natin. Sino? Si dating Congressman Tebes. Yun naman nasa labas ng bansa. Nasa Timor-Leste. At ayon sa Department of Justice, inaayos na raw yung kanyang extradition. Pabalik dito sa Pilipinas. Sabi ng DOJ. Sinisimulan na po ang proseso. Sana, para naman Tagal. Hi kay De Villa Lea. Ayan, greet natin ang family De Villa ng Mekawayan at Iriga City. Ayan, Bicolana. At kay Kamar Urbano, nanonood sa atin. Ayan. Ang sabi ni Edward De Vera, good morning po, damdaming bayan, palagi ako nakikinig. Hi, Sister L. Ang sabi naman ni De Villa Lea, pag-greet sa family De Villa ng Mekawayan at Iriga City. Inulit mo naman kay Romel. Ito na lang. Ang sabi ni Edgar Romboa, celebre. Siguro sa City Hall lagi present. Sayang pinapasweldo mula sa taxpayers. Sino yun? Hindi kasi baka naman nakikita si Senador Cayetano sa City Hall ng Taguig. Kasi si Mrs. niya, di ba mayor doon? Baka naman doon yung nakikita. Kayo naman. Hi kay Boy Boy sa ating YouTube channel. At kay August Marquez. Ayan, sabi niya, wow, taga-Jubiliar ka pala. Opo, taga-Jubiliar po ako. Bicolana ini. Hi kay Vika Baring, nanonood sa atin kay Romel. Ayan, God bless po sa inyo. Nanonood siya dyan sa May Cardona sa probinsya ng Rizal. Naku, ang dami pa sana natin babatiin. Gusto pa rin po sana namin basahin ang inyong mga comment. Kaso wala na tayo oras. Meron lamang tayo sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At yan po ang kabuuan ng programang Damdaming Bayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-28 po tayo sa buwan ng Pebrero. Sa ngalan po ni Lakay Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Oras
10:10 eksakto ng umaga.